Maghapon na ngang umuulan dito mga mi, kaya naman talaga pag ganito maulan, ang masarap talagang gawin ay matulog, syempre. Dahil nga may paparating na bagyo mi, kaya naman talagang ulan ay maghapon na nga at wala nang tigil. Pagka ganito talagang maulan mi, wala na talaga tayong pwedeng magawa kundi tumigil nga sa bahay. Pagka ganito nga talagang maulan at may paparating nga na bagyo mi, lagi nga talaga akong nag-aalala, lalo na nga sa aking tatay. Dahil nga mga may yung tatay ko nga ay mayroon nga sinasakang tubigan o palayan. Sobra talagang pinsala mga may, lalo na nga kung nakatanim pa ang palay at hindi pa nga naaani. Kaya naman talagang bukod sa wala ka ng maaani ay malulugi ka nga. Kaya nga talagang lagi akong nagdadasal na sana nga Diyos ko lumihis ang bagyo at wag nang tumama dito sa atin dahil talaga namang maraming mapipinsala. Fast forward na nga ito, nandito na nga kami sa aming bahay, tapos pagkadating nga namin dito ay meron pala akong parcel na dumating. Kita nyo ba mi, yung dinaanan naming kalsada, sobrang lakas ng ulan, umaapaw na. Ganyan talaga ang buhay mi, dito nga sa amin kung kailan bumabagyo saka gumagawa ng flood control. Yung binubutas ba mga mi yung kalsada, yung mga gilid-gilid ng kalsada, tapos nilalagyan ng malalaking parang hose na yun, dun yata dadaan yung tubig, hindi ko alam. Eto pa ka, pinakamatindi mga mi, bagong-bago yung kalsada, sisirain, tapos yun yung gagawin, tapos yung ibang kalsada nangangailangan ng paggawa o pag-repair, hindi ginagawa, sangka pa. Kaya naman talaga mga mi, mapapasabi ka na lang ng, hay, ang sarap mabuhay sa Pilipinas. Ayun na nga mga mi, pagkadating nga namin ay yung mga sinampay nga namin na nasa labas ay pinapasok ko na nga rin kay Lab dun sa kusina. Pero dahil sobrang lakas nga mga mi ng ulan at hangin dito, ipinapasok ko na nga rin kay Lab dahil medyo matuyo-tuyo na ngayon at konting paaraw na nga lang ay matutuyo na yon. Para in case man na humangin o umulan pa na malakas ay safe na nga siya at hindi na nga siya maaampiyasan. Pagkatapos ko nga mga mi mag-ayos din sinampay sa kusina, nagwalis naman ako dito sa kwarto, tapos pagkatapos ko naman magwalis ay pumunta na nga ako dito sa kusina para nga magluto ng aming panghapunan. Napahilig nga lang pala kami mag-noodles ng chicken ngayon, tapos lalagyan ko na nga lang ng 2 pirasong itlog. Tapos naalala ko nga rin mga mi na meron nga pala akong ham na natitira pa dito, kaya ipiprito ko na nga lang din. Dahil wala nga tayo ng pambili ng bulalo, ito na nga lang ating titirahin, noodles. Kanina nga pala mga mi, habang nagwawalis nga ako sa kwarto ay nagpainit na nga silab ng tubig. Para nga daw pagkatapos ko magwalis ay magluluto na nga daw ako. At eto na nga mga mi, nang mainit na nga yung kawali tapos mainit na rin yung tubig ay pinagsabay ko na nga rin lutuin yung ham tsaka yung noodles. Hindi ko na nga rin pala masyadong tinosta yung ham dahil ayoko nga tostado at nawawala nga yung natural na lasa. Eto nga, after ko nga magluto ay sinalin ko na nga pala yung noodles, tapos nagsandok na nga rin ako ng kanin diyan para nga makakain na kami ni Love. Alam niyo talaga yung ganitong ulam ay okay na kailangan mo nga lang talaga makontento at maging masaya sa kung anong meron ka. Aba, hindi naman tayo laging noodles, kaya okay lang yan, wag ka na magreklamo. After nga namin kumain mga may, binuksan ko na nga pala yung parcel